Hi everyone, it's me Angel. Welcome to my YouTube channel. Attention sa mga SSS pensioners na magbe-birthday po nitong July 2024. Happy birthday guys! Meron pong anunsyo, meron pong paalala sa inyo si SSS para doon sa mga dapat nang mag-comply ng AKOP. According po kay SSS, attention all pensioners scheduled for AKOP for the month of July. You may now submit your compliance before the end of the month to ensure continuous receipt of your pensions. Ang lagi ko pong paalala sa inyong mga SSS pensioners, sa mga dapat mag-comply ng AKOP, huwag niyo pong hintayin na mahinto ang inyong monthly pension bago kayo mag-comply ng AKOP guys. Dahil merong ibang nahirapang ibalik yung monthly pension nila nung nag-stop na, dahil hindi sila nag-comply ng AKOP. So, wag na po kayo gumawa ng problema, guys. Once in a year lang naman yan. Kung kailangan mo nang mag-comply ng AKOP, mag-comply ka na. Okay, number 1. Sino nga ba ang mga dapat mag-comply ng AKOP? So, ito po, retirement pensioners residing abroad. Total disability pensioners. Death survivorship pensioners, dependent children under guardianship. So lagi niyo pong tatandaan mga SSS pensioners, ang retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas at higit 80 years old ay kailangan pong mag-comply ng AKOP program. So kapag below 80 years old ka guys, hindi ka pa required mag-comply ng AKOP. Okay po? And then, ang retirement pensioners na death survivorship pensioners ay kailangang magsumite, kailangan pong mag-submit ng 2 hiwalay na AKOP reply forms. Sa mga hindi pa po nakakaalam paano mag-comply ng SSS AKOP guys, meron po tayong 2 option. Yung isang option po, over the counter sa SSS branch mismo, Pero kung sino yung pensioner, yung dapat ang pupunta mismo sa SSS branch. And then, pangalawa naman po, via online. Okay? So, via online, guys, kapag hindi nyo alam tong mag-comply via online, meron akong tutorial na gagawin and magpatulong na lang po kayo, guys, kung sino yung pwedeng makatulong dyan na kasamahan nyo ngayon sa bahay. Okay? Para sa mga online na mag-comply ng SSS AKOP, lalo na yung nasa abroad, syempre hindi kayo makapag-over the counter kay SSS, so mag-online kayo, guys. Ang kailangan mo lang gawin yung Google, i-search mo tong SSS AKOP forms. At ito yung annual confirmation of pensioners. I-click mo to. And ito na yung form guys na pipil-upan mo. Makikita mo dito sa right side, merong download na logo. I-click mo po yan, i-download mo tong form, i-print mo, at pipil-upan mo yan. Okay? Pag na-fill-upan mo na yan guys, i-scan nyo. Meron pong mobile scanner, magpaturo kayo sa kasamahan nyo sa bahay guys. Bakit scan? Kasi para po yung mga details doon ay mababasa po ni SSS. Kasi kapag pipicturan mo lang yan guys, hindi natin ma-make sure kung malinaw ba yung pagka-picture mo. Baka mamaya malabo, Pero depende kung maganda naman yung camera ng cellphone nyo and kayang mag-picture ng ganong documents, okay lang po yan. Next mo pong gawin, pupunta ka ulit sa Google at i-search mo tong SSS. Makikita mo tong kanilang website, i-click mo po ito. And then, ito yung website nila guys. Scroll down mo lang. Sa baba, makikita mo tong branch directory. I-click mo po itong branch directory. And dito po ay kailangan mo ng region and branch. So, pipili ka lang po dito. Piliin mo po yung branch na malapit lang po sa iyong area. For example, ako, ang region na pinili ko ay National Capital Region. Ang branch na pinili ko is Binondo. So, dito sa baba, makikita nyo po itong email address. So, ibig sabihin, dito ko po isa-send ang AKOP forms. So, kung ano yung, piliin nyo guys yung SSS branch na malapit sa area nyo para makuha nyo rin yung SSS email address nung papasahan nyo ng inyong AKOP. Alright? After nyan, pag nakuha nyo na yung SSS email address na sasubmitan nyo, mag-open na kayo doon sa Yahoo or anumang email address, Gmail ba, kung ano yung gamit nyo. For example, sa Yahoo, so pupunta ako dito sa Compose. And dito sa to,
ilalagay ko po dito ang email address ng SSS branch na pagsasubmitan ko ng AKOP. Okay? So, ito na yung binondo@sss.gov.ph. So, sa subject naman po, ito yung ilalagay nyo guys, AKOP-VC, pangalan mo, tapos anong klaseng pensioner, retirement, survivorship pensioner. So, depende guys kung anong pensioner kayo, okay? And dito sa body of the letter, ilalagay mo po dito yung preferred date and time. So, kayo po pipili. For example, ilalagay nyo dyan July 5 at 9 a.m. So, depende po sa inyo. Tapos, ilalagay nyo po ang SSS number. Okay? Tapos, i-attach nyo po dito guys yung inyong AKOP forms. Meron po ditong attach file. I-attach nyo yung pinicturan mong AKOP forms. Tapos, isa-send mo na sa SSS. Ngayon, hihintayin mo na lang po yung response sa'yo ni SSS. Kapag walang response sa'yo, i-check nyo po yung spam folder nyo sa email, baka doon pumasok. Pero kapag wala naman, okay lang yan. Ang importante po, meron kayong proof na kayo ay nag-comply naman sa AKOP, no? Makikita nyo naman yung sa sent items na nag-send po kayo ng AKOP compliance. Alright, so doon sa mga hindi pa nakakaalam guys at hindi pa nakatry mag-comply via online, subukan nyo guys. Subukan nyo, mahaba pa naman ang July, hingi kayo ng tulong sa kasama nyo dyan, ipanood nyo yung tutorial ko kung paano siya gawin. Kasi, ano yun hassle-free yan, di ba? Once na subukan nyo na online, sa susunod mag-online ulit kayo. Mas mahirap kasi kapag every time na mag-aakop kayo, pupunta kayo sa SSS branch mismo. Okay lang kapag malapit lang sa area nyo ang SSS branch, no? Paano kapag malayo? 'Di ba? Tapos paano kapag magkasakit kayo? So paano kayo makaka-travel pag ganun? Alright, so SSS numbers na magbe-birthday ngayong July 2024. Happy birthday po! More birthdays to come in your life. And of course, huwag niyo pong kalimutan ha, kapag kayo ay kailangan ng mag-comply ng AKOP for this July, mag-comply na po kayo. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.